day. Ngayon, ituturo natin yung paggamit ng strategy sa moving average. So, set up muna natin yung moving average, tapos papaliwanag natin kung paano gamitin mga rules din ito. So, unang ilalabas natin is yung ating moving average. Moving average, exponential lahat ng gagawin natin. Ito yung exponential 200 kaya close. Itong 200 is ginagamit kapag para malaman natin ang trend. So, lagyan natin ng kulay, kahit anong kulay, either violet. Okay, violet. So ayan, so yung lakihan nga natin. Okay, yan, nagamit ko to para pag-determine ng trend. Basic lang naman to eh. So check na natin yung mga next. Kapag ang market nasa ibabaw ng moving average 200, looking for buy. Pero kapag naman ang market is nasa ilalim ng moving average, is looking for sell. So D1 yun ang una sa D1 or H4. Madalas D1 na ginagamit ko eh. So next, dito na tayo sa moving average na ang strategy na natin, 20, 25, 20. Punta natin ang kulay, gawin natin na color coding. Punta tayo ng yellow, tapos maliit lang. Done. 20. Ang susunod natin is 50. Yan. 50. Gawin natin na ang kulay ng 50 is 30 muna pala. 30 muna. Yan. Palitan natin ng kulay na ito, brown. Tapos gawin natin medyo malaki. Yan, para may itong kita. Ayun. Next is ang ating moving average na 50. Yan. Sasabihin ko yung sikreto ng EMA 50. So, marami namang sikreto to eh. So, unang-una, paano yung strategy? Unang-una, pupunta tayo ng D1 or H4. So, D1, unang-una titingnan sa D1 ng ating 200. Kung nasa ibabaw ng 200 yung market, so looking for buy. So, sinabi ko na kanina. So, next, ngayon, nag-check tayo ng D1. Ang next na pupunta natin is kung anong time frame gamit nyo, kung H1 or M15 or M5. So, makikita nyo dito. Kung sa M5, makikita nyo na pabagsak yung market. Pabagsak. Ito, tulad nito. Meron naman mga unang paggamit pati nito, pangalawang paggamit nito is ang pagtitrade ng moving average is huwag ka magtitrade kapag ang market is sideways, yung nakaganyan. Ang the best ng trading nito, example, may sideways, ganyan, maghintay ka ng breakout na break dito yung sideways. Yan. So may lumipad sa pullback, yun ang entry point. So ipapakita natin. So hanap tayo ng example. Ito sideways. So hanap tayo, lagay tayo ng rectangle. So sa D1 looking for buy tayo. So pag may pullback sa sideways, looking for buy. Ayan. So sideways to. Ngayon, yung iba kasi turo nila crossover, pero hindi ako nagtuturo ng crossover. Hinihintay ko yung pullback. So hintay natin, hanap tayo.
Saka dito, ito mas maganda, mas klaro. Eh. Kaya ito mas klaro. Ranging. Ngayon, na-brake siya, na-brake. So, confirm ang buying. Ang hintayin natin yung pullback. Ang tanong, saan tayo mag-entry? Kasi nag-pullback. Dito tayo mag-entry sa ating moving average. Unang-una, i-check nyo muna kung nag-pullback, kung na-break nga yung ranging, i-check nyo kung naka-align yan. 20, 30, 50. Yan ang strategy. 20, 30, 50. Huwag muna kayo mag-entry dito. Kasi wala pa namang may ranging pa yun eh. Hindi nyo naman alam kung kailan matatapos ang ranging. O sideways. So, yung gagawin natin, ginagawa ko. Pagkatapos ng sideways, nagkaroon ng breakout. So, i-check ko yung moving average na naka-align. Dito pa lang na breakout, dito pa lang naka-align na sila. So, kung ako, hintayin ko yung pullback. Ang entry point natin is dito sa ating mga moving average din. Entry point is entry ka dito 20. Entry ka lang dyan sa loob niyan ng moving average niyan. Diyan ka mag-entry. Maglalagay ka dyan lagay ka ng rectangle yan. Yan. Kahit anong mangyari, mag-entry ka dyan sa loob niyan. As long na hindi nabibreak yung 50 ng body ng candlestick. Ito yung kulay green. Sample, nag-entry ka dito. Buy. Diba? Profit mo na yan. Nag-entry ka dyan, buy. Nag-entry ka dito sa loob nyan, buy. Last entry mo dito sa EMA 50, buy. As long na hindi nabibreak yung EMA 50 ng candlestick tsaka body. Pero kung yan is na-break ng body at natapos yung candlestick, cut loss. Or maglagay ka ng stop loss sa baba ng EMA 50. Yan. So hanap tayo ng ibang example. Backtesting tayo. Hanap tayo ibang example. Tapos ang 50. Dito sa sell naman, example lang sa sell, may ranging sideways. Ngayon nag-aabang ka kasi sa moving average strategy gamit mo dyan sa area na yan, nagkaroon ng breakout. So pagka breakout, pinantay mo na siya, naka-align naman siya. Nauna yung 20, pangalawa yung 30, pangatlo yung 50. So saan ka mag-entry?